Salamat sa ating mga bisita ngayong umaga at may mga bisita tayo mula po sa bagong pook. Ito yung ating bagong area na ating subining every Wednesday and Saturday. At salamat po kay Angeline at kay Corazon Dare sa presensya. At may dumating din tayong bisita mula po sa Lumban. Kilala ko ba ito? Si Keisha at Kai Reyes. Kapatid pala. Kapatid pala ni Berlin. Sa Berlin, kung may nilo, kaya naman sila di grande sa Rosado, ha? Alright, hindi mo kasi ito, sa Proverbs chapter 21, I'm sorry, 27, Kawikaan chapter 27. Proverbs chapter 27, Proverbs 27, ganun po yung ating talata na ating tutunghayan ngayong umaga para po sa ating mahalagang mensahe. No? Okay, Kawikaan chapter 27, at kung hindi nakita niyo po, hindi po mga pamilya na talata na madalas natin pong kinuko at marahil ay memorize na ng marami po sa inyo. Okay, chapter 27, tayo lahat, verse number 1. Ready? Tayo lahat, ready? Basa. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Tagalog, huwag mong ipaghambog ang
ang bukas. Sapagkat hindi mo nalaman kung ano ang mangyayari. Now, itong talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na ang buhay ng tao ay napakaiksi lamang. Amen. Amen? Amen? At hindi natin nalalaman at walang sino man na nakakaalam kung ano talaga ang mangyayari bukas. Kaya, boast not thyself of tomorrow. Amen? Amen isa? Sapagkat walang sino man nakakaalam kung ano ang magaganap bukas. Are you with me? Okay? Amen? May mga tao na namamatay unexpectedly. Okay? Hindi inaasahan. Nitong nakaraang Miyerkules, yung pong pamangkin ni Pastor Miranya, asawa ng pamangkin ni Pastor Miranya ay namatay. Napakabata niya. Kagagraduate lang ng nursing. Magandang bata. Siyak silang lahat. Hindi nila nakakalain na may sakit sa puso yung bata. Nakakabigla. At itong Biyernes naman, yung ating member sa Salumban, si Brother Marlon Baksapra, malakas, wala ka namang karamdaman, ay bigla din na lang na kinuha ng Panginoon. Siya kaming lahat, nabigla ako. Hindi ko akalain. At sabi ko nga, nung Biyernes ng gabi, habang kausap ko si Sister Myra, kung alam ko lang siguro na hanggang ganun na lang ang buhay ni Brother Marlon, siguro ay kinausap ko siya ng matagal. Sapagkat tuwing nagkikita kami, balian lang kami. Tawagan lang, ngitian at kamustahan lang din, nagmamagal na kayo umuwi. Sabi nga ni Sister Mana, basta wala man lang akong nakita anuman sa kanya. Hanggang ganung araw na lamang pala siya. Yes, Christian, no? Walang sino na nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Ayun eh? Kaya sabi ba, huwag mong ipaghambog ang bukas. Okay? Huwag mong ipangako ang bukas. Kapag walang sino na nakakaalam kung anong magaganap sa kinabukasan. Amen, kisa? Kaya nga, ito ang ibig kong ating pag-usapan ngayong umaga. Harapin natin ang katotohanan. Amen, kisa? It is a fact that we could die today. Amen? Isang katotohanan, maaaring ngayong araw na ito, mamamatay tayo. So if today is your last day, ano ang ginagawa? If today is your last day, saan ka pupunta? Ano ang iyong gagawin? In James chapter 4 and verse 14, James chapter 4 and verse number 14, or James 4:14, alright, nandiyan kayo? Makita niyo po sa screen yung Tagalog at mabasahin natin naman yung King James Bible. In the book of James 4:14, well, as you know na what shall be on the morrow. For what is your life? What is your life? Ang sabi ng Bible, it's even what? Yes, it is even a faithful that appeared for a little time and then what? Vanished away. Kayo nga, pagkalas na, kayo nga, hindi nakakaalam. Tayo lahat. Okay? Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Bakit? Anong dahilan? Ano ang iyong buhay? Kayo nga isang what? Or what is your life? It is even a bait for that appeared
for a little time. Amen? And then what? Vanished away. Dakiling Diyos, sa umaga nito, patuloy po akong dumanalangin, hinihiling na kayo pong lahat ay iyong kausapin, iyong turuan, bigyan ng karunungan, bigyan ng kaunawaan, bigyan ng kababaang loob at teachable spirit. Ako po'y gamitin mo lamang, Panginoon Diyos, upang makapaghatid ka ng iyong salita sa mga taong narito sa lahat. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Now, if today is your last day. Ano guys ha? If today is your last day. Now, the Bible says in the book of James, what is your life? Nakita niyo? Nakita niyo po yan? What? Anong tanong ng Lord? Verse 14, pakalakas na? Okay. Whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? What is your life? Now, in the book of James 4:14, tingin po sa dinig po ako, makita niyo, okay, life is what? Life, number one, life is uncertain. Ang buhay ay what? Uncertain, walang katiyakan. Tignan niyo po? Okay, walang katiyakan. Sabi ng Bible, okay, sabi ng Bible, okay, wala na, you know not what shall be on tomorrow. Tignan niyo po? Uncertain. Hindi mo alam kung ano talaga ang mangyayari bukas. Maaaring sabihin mo, ito ang plano kong gagawin bukas. Ito ang plano kong gagawin sa darating na December. Alright? But the truth is what? Hindi mo alam talaga kung anong mangyayari bukas. And we said, amen? Only life with God is certain. Yun lang. Okay? With God, natutuhan natin kung saan tayo nanggaling. Arinig? With God, natutuhan natin at natiyak natin kung saan tayo pupunta. With God, natutuhan natin, no? At papaano tayo makakapunta sa mapupunta natin sa kalangitan. You see that? Kaya nga, yung buhay lamang, okay, with God, ang may katiyakan. Pero sa lupang ito, walang nakakalam kung ano mangyari kinabukasan. Secondly, sabi ng Biblia, ang ating buhay is what? Okay? Sandaling panahon, lumilitaw. Alright? Pangalawang bagay, temporary. Temporary. Hindi tayo panghabang panahon sa mundo ito. Hindi tayo lahat magtatagal dito. Walang forever sila ko ng lupa. Only life with Christ is eternal. Lahat ng bagay sa mundo ito, lumilipas. Tayong lahat ay dumadaan lang dito. Salamat sa Diyos. Dahil kay Kristo, nakatiyak tayo na pag-alis natin sa mundo ito, may lahat tayong pupuntahan. Absent from the body is to be present with the Lord. Mula nung atin siya tinanggap na tagapagligtas. Pangatlong bagay, ano sabi ng Bible? Ano ang katulad ng ating buhay? Pangatlong bagay, it is even what? Alright. Ano yung pinapakita? Bakit sinabi na ang ating buhay parang hamog lamang? Ano yung pinapakita? Life is worthless. Life is what? Ang buhay ay walang kabuluhan. Tama? Nagkaroon lamang tayo ng kabuluhan nung si Kristo dumating sa ating buhay. Alright? Yun lamang. Yun lamang. Okay? Yun doon lang nagkaroon ng kabuluhan talaga ng lahat. Lahat ng ating suot na yung gabi, ngayong umaga, yung ating inuuwian, okay? Lahat yan, iiwan natin. So life is worthless. Okay? Sa harap ng ating Panginoon, nothing is as valuable as a man's soul. Alright? In Mark
Mark 8:36, sabi ng Bible, no? Okay. What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his what? His soul. Yung soul ang kanyang pagpulubos na talaga. Okay. And then the Bible says, and then vanish it away. Pag dumating ang kamatayan sa tao, final. Ay, naging siya. Walang magagawa ng sino. Only life with Christ is eternal. Kaya nga, salamat sa Lord, no? Kung si Kristo tinanggap mo, naging siya. Kung si Kristo tinanggap mo talaga, nanampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Meron kang katiyak na langit na iyong pupuntahan. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pa tinatanda si Kristo, wala ka pang katiyakan ng pagtungo ng kalamitan, ngayong umaga, tiyakin muna bago maging huli ang lahat sa iyo. It is a fact that we could die today. Maaaring ngayon, ang araw natin, ang araw mo. Ganun naman, no? Salamat, sapagat nabubuhay ka sa mundo with the reality na anumang oras pwedeng dumating ating Panginoon Kristo. Sapagat nangako siya, di ba? I will come again. At ang pagdating ng ating Panginoon ay tulad ng magnanakaw sa gabi. Amen? Sa oras at araw na hindi mo inisip doon ang anak ng tao ay darating. Kapag naganap yan, yes, higit na mas mabuti. Amen? Higit na mas mabuti. Okay? Kaya, mga kaibigan, no? At mga members, there is no reason sa ating lahat to wait until then to make things right. Okay? Kapag may mga bagay ka na alam mong tama, na dapat mong gawin mo na. Pag may mga bagay ka na pinangako, na para sa Lord, gawin mo na. Ipagkaloob mo na. Amen? Walang dahilan para ipagpaliban mo pa. Ano nga ang mabuting bagay na magagawa mo para sa ating Panginoon. Yes, Christian, always ready. Mahalaga, laging handa. Katahimik tayo sa harap ng ating Panginoong Kristo. Ano Christian? Ito dapat natin maging buhay pare-pareho. Kung hindi ka saved, tiyakin mo ligtas ka. Ano Christian? Kung ligtas ka na, maging tapat ka sa Panginoon at maging malinis ka. Kung parang makatayo ka sa kanyang harapan na wala kang naman ikakahiya. Alright? Yes, Christian, if today is your last day, if today is your last day, number one, where would you go? Where will you go? If today is your last day. In Psalms 84 and verse number 10, if today is your last day, saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa basketballan? Nakikinig ka sa akin? Ano ka? If today is your last day, pupunta ka ba sa mall? If today is your last day, pupunta ka ba sa bahay ng mga kabarkada mo, kaibigan mo? If today is your last day, manonood ka ba ng concert? If today is your last day, in Psalm 84 and verse number 10, pakinggan niyo po ang sabi ng lingkod ng Diyos na si David. 84 verse number 10. Kaya mo lahat, for a day in the court is what? Is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Talaga nyo? Okay? Ano yun? Para kay David. There is nothing, walang pinakamainam. Pinakamabuting lugar na pupuntahan ka. If today should not say what? Than the house of God. Yan, basta naisip ko pa na manahan sa bahay ng Diyos. Kahit ako'y bantay pintuan lamang, basta na mahalaga, ako'y nanoon sa house of my God. You see, ito yung desire ni David. Ang kanyang desire pa, good and honorable.
Na maging bantay, kahit bantay pintuan lamang sa bahay ng kanyang Panginoon. Alright? Tapos sabi nga, no? There's nothing wrong, no? Na magdaro ka, there's nothing wrong na magpunta ka sa bahay ng kamag-anak mo, any reason? Walang masama. Okay? But higit, pero higit na mas mainam, higit na mas maganda, higit na honorable na nasa bahay ka ng Diyos kapag araw ng pagsamba. Malaking kasabihan na, if you don't love the church, you don't love Jesus. Tama naman, amen? Tama naman. Sapagat maging si Kristo, sabi ng Bible, di ba? Okay, inibig niya yung church at ibinigay niya yung buhay niya para dito. Kaya if today is your last day, saan ka pupunta? Okay? Would you go to the house of God? Would you go to the house of God? Nakakapagtaka na makakita ka ng nakasabing siya'y tumanggap sa Panginoon pero walang pag-ibig sa bahay ng Diyos. Okay? Nakakapagtaka yung sabihin nila na I love Jesus, I love God, sure ko ang pagtungo ng heaven pero ayaw mag-church, ayaw umatin ng church. Makikinig ka sa akin? Gusto mong mapunta ng langit pero hindi mo gusto mag-church. Makikinig ka sa akin? Gusto mapunta ng langit pero ayaw mag-church. Anong gagawin mo sa langit pag natong ka na? Ano ba? Oo. Okay. Sapagat ang church ay halos hindi kapirasong langit. Dito sinasamba natin siya, pinupuli natin siya, nakikinig tayo ng kanyang salita. Ano sabi ni David? In Psalms 122 verse number 1, I was what? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So if today is your last day, saan ka pupunta? Would you go to the house of God? Notice verse number 10. Meron dalawang lugar na ipinagkumpara si David. In verse number 10, sabi niya, would you go to the house of God? And verse number 10 pa. Okay. Sabi ni David, I had rather be a doorkeeper in the house of my God than what? Than to dwell in the tents of wickedness. Sabi niyo, house and tent. Yung house is what? Yung house, permanent, bahay. Yung tent is what? Temporary. Amen? Palipat-lipat. Okay, ano na pakita? Doon sa house of God, ipinagpapahayag ng eternity. Lahat ng ginagawa natin dito sa pang-walang hanggan, pang-langit. Amen, kasi? Amen? Yung tent, ano sabi David? Anong kasi tent ito? Pakita kasi nga, tent of God. Alright. Ano pinapakita? No? Okay? Would you go to the house of God or would you go to the tents of wickedness? Yung wickedness, ito po yung nagpapahit ng worldly places. The tent of wickedness speaks of what? Worldly. Pakilabas? Alright. Worldly places. Ito yung mga lugar na madalas ipinagpapalit ng Kristiyano sa house of God. Ito yung mga lugar na damisan, wala ka sa church, pero naroon ka sa ganun lugar. Tinawag ni David yun na what? Lakas, tent of what? Tent of wickedness. Okay. Kaya if today is your last day, would you go to the house of God? Or would you go to the tents of what? Wickedness. Where would you go if today is your last day? Secondly,
what would you do? What would you do? If today is your last day, ano ang iyong gagawin? Ano yung gagawin? Alright? Kung malaman mo, no, na itong araw na ito, ang huling araw mo na mabubuhay ka, ano ang iyong gagawin? Alright? Ano sabi ni David sa verse number 10? I had rather be a doorkeeper in the house of my God. No? No, si David, no, hindi lamang alam niya kung saan siya dapat magpunta, kundi alam din niya exactly what he wanted to do. Kapag nalaman niya, ito yung last day niya. Alam niya yung pupuntahan niya at alam din niya kung ano ang kanyang gagawin. Ano sabi niya? Ang gagawin niya? I had rather be a doorkeeper. Nagpapakita po ito ng what? Ng kanyang submission, ng kanyang pagsusurrender sa Diyos. Lord, last day ko na, sige, kahit bantay pintuan na ako, okay na! Masaya na ako! Ang mahalaga, napating ko lang kita. Yan yung isa. What would you do? What would you do if today is your last day? Alright? Now, I suggest you sa ano ba? Surrender. Surrender. Submit to God. Ano yung number one? Surrender. Mag-surrender ka na. Magpasakop ka na. Nakita mo, paano i-address ni David ang Diyos? My God. Nagpapahig yun ng kanyang pagpapasakop sa Diyos. Na talaga naman, totoo naman talaga, na pinaka-importanting desisyon na magagawa ng isang Kristiyano ang magpasakop sa Diyos. Importante yun eh. Okay. Nakita mo siya, demonstrate verse number 2. Tingnan mo kung paano siya magpahayag ng kanyang damdamin sa Diyos. Verse number 84, number 4. Andiyan kayo? Alright, anong sabi ni David sa kanyang Panginoon? My soul longeth, yet even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for what? Kita mo? Meron siyang pagkasabi, meron siyang pagkauhag sa buhay na Diyos. Amen? Mahal niya ang Panginoon. Mahalaga sa kanya ang Diyos at mahalaga sa kanya ang gawain ng Diyos. Amen, Diyos yan. Kasi if today is your last day, I challenge you, pinakamabuting magawa is pakalakas, surrender. Surrendering to the Lord is what? Is what? It is the most important decision na magagawa ng isang tao na Kristiyano. Surrendering to the Lord. Sabi ni James, submit yourselves therefore to God. So if today is your last day, what would you do? What would you do? What would you do? Anong gagawin mo? Magpasahog ka na. Amen? Amen? Magsimula kang mag-spend ng panahon nila sa ating Diyos. So bakit hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas? Amen, Krishna? Amen? Ayan sa resolution. Si Balag Polo di ba? Maghihintay na lang siya ng lakas para makalabas. Hindi nakalabas, diba? Kahit Kristiyano, kahit tapat ka sa Lord, hindi mo rin alam ang bukas. Amen? Kaya ang lesson sa ating sulat, prepare to meet thy God. Ano bang oras? Okay?
See, if today is your last day, secondly, serve God faithfully. Serve God faithfully. Ano sabi ni David sa verse number 10? I had rather be a what? Doorkeeper. Amen? Kahit doorkeeper lang siya, bantay, pag sabing doorkeeper ito yung tagapagbukas, tsaka tagapagsara. Para sila Sister Rhea. Sila yung nasa gate. Yun yung doorkeeper. Alright? Para sa mga tao, mababang klase, pero hindi kapag ito'y ginagawa mo na para sa Diyos. Alright, don't forget yourself. As a Christian, we are God's servant. Amen, yourself? Tayo lahat ay what? Takas? Tayo lahat ay lingkod lang ng Diyos. Tagapaglingkod. Amen? Tagapaglingkod tayo. Kaya yung pinapala, ano bang ministry meron ka dito siya? Pakamahalin mo, pahalagahan mo, huwag mong hayaan mawala sa'yo. Naliwanag na? Sapagkat yan ang ipagsusulit mo sa Diyos. Ang mahalaga, may nagawa ka. Amen? Kaya kapag wala ka bang ginagawa, alamin mo, okay, I challenge you, do something for God. Ano sabi ko? Do something for God. Mahalaga, may nagawa ka. Pag ginagawa ka na para sa Diyos. We are God's servant. Alright, and then, ano ba yung God's servant? Pag sabi bang lingkod ng Diyos, ano ba yun? A servant cannot choose to serve only when it was convenient for him. Pakilas ka? Ang isang lingkod ay hindi siya maaaring mamili, okay? Na siya maglilingkod lamang kapag ano yung sabi convenient? Kapag gusto niya. Hindi. A servant do not say no to their master. Hindi ka pwede mamili kung kailan mo gusto. Okay? Basta paglilingkod ka, asahan ka man niya ilalagay at anong mga oras kanya kailangan. Kaya siya, bilang servant ng Diyos. Kaya serve God faithfully. Serve God faithfully. If today is your last day, anong dapat? Para serve God? Para serve God faithfully. Now, tandaan nyo na, faithfulness is a decision. Ang lakas nga, ano ang faithfulness? It is what? Alright. Ito yung isang kapasyahan. Ito yung isang kapasyahan. Okay? It is a decision. No? Okay? At kapag pinili mo na magtapat ka sa Panginoon Diyos, no? Okay? It is when you will choose to do for God when you do not feel like doing it. Kapag nakapagpasya ka na, Lord, maglilingkod ako sa iyo, magtatapot ako sa iyo, ito po'y umpisa na gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa niya kahit ang pakiwari mo'y parang ayaw mo. Tagyan ka sa akin? Yeah. Because faithfulness is what? Ito'y isang desisyon. Emergency? Kung nakikinig ka sa likod? Emergency? It is faithfulness one. Ito'y what? Desisyon. Okay? Talagang minsan, dumadating yung oras na parang ayaw mong mag-church. Dumadating yung oras na parang ayaw mong surwinin. Okay? Pero, sapagkat pinili mo na magtapat ka, lalakad ka, gagawin mo ito kahit ang pakiramdam mo parang ayaw mong gawin. Naliwanag ba? Pero gagawin mo sapagkat nakapagpasya ka na. Naliwanag ba sa akin? Faithfulness what? Yes. Kaya nga, if today is your last day, ano dapat? Serve God faithfully. Serve God faithfully. Yan ang Diyos. Sapagkat haharap ka na sa Panginoon. Alright. Pangatlong bagay, what would you do? If today
today is your last day, what would you do? Pangatlo. Nakikinig ba kayo? So, tandaan nyo ha. Pangatlo bagay, stop sinning. And it says, stop sinning, but obey God. Stop sinning, but obey God. Okay, huwag ka nang magkasala. Huwag mo nang gawin yung mga masama. Bagkus is what? Sumunod ka sa Diyos. Stop sinning, but obey God. Amen ka siya? Sa araw, meron din akong pinuntahan na bigla rin siyang namatay. Walang anumang pahiwatig. Sabi na ng asawa, walang anumang pahiwatig. Okay. Punta ko doon, siyak silang lahat. Nahiya akong pumasok sa mga maraming tao sa loob. Bumuna ako sa labas. Ngayon, takad-takad ako sa may likod, napunta ako sa may gawing dirty kitchen. At doon sa dirty kitchen, nakita ko yung mga basyo ng red horse. Yung namatay, Kristiyano. Siguro, mag-iisang taong pa lang siyang Christian. Pero madalas na niya ako napapakinggan. Sa likod bahay, nandun yung napakadaling basyon ng red horse. Iba na naging pagramdam ko. Kasi sabi ko, bakit kaya bigla na lang ito nangyari? Pero nakita ko yun, parang nagkakaroon ako ng kasagutan. Then, kausap ko yung biyanan niya. At sabi niya, Pastor, dalawa lang silang magkasama kanina. Pero silang bibiling piyesa. May nakaramdam siya. Wala kaming alam, isagot siya. Wala kaming alam. Ito yung kanyang kasama. Dumating yung lalaki na kasama niya nung siya namatay. Kinausap ko, at habang kausap ko, sabi ko, ako yung anak ko. Okay. So nalaman ko na nung gabi yun, yung basyo yun, ito yung ginamit nung gabi na yun. Kung talagang Christian siya, kung talagang safe siya, maraming beses mo napapakinggan ang tungkol sa holiness, separation from the world for God's service. Maraming beses napapakinggan, no? Whom the Lord loveth, He chasteneth. Pinapalo ng Diyos sa kanyang iniibig at hinahampas yung tinatanggap ng anak. Maraming beses yung napakinggan ako. Okay? Maaaring kukunin niya ikaw. Maaaring dahil kahit hindi mo pa kapanahonan kapag hindi mo makikinig. Listen carefully. If today is your last day, stop sinning! But obey God! Ganun magkasama. Sumunod ka sa Panginoon. Then, ako sa pinis sa ating preacher. Kaya po ako humindo na rin sa tututuro niya. Kasi minsan, alam niya namang ganung araw, may Bible study kami. Nag-iinom na sila doon. Dati siya, papasok siya sa Bible study, nakainom na siya. Krishna, if today is your last day, pakilakas, anong dapat gawin? Stop. But let me remind you, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Naliwanag ba Krishna? Hindi alam. Kaya nga, kami,
isa pag may mga semi-conference kami o seminar mga pastor, isa ng challenge sa amin ay preach, pastor, preach, na para bang yan ang huling preaching mo. Araw niyo po ako? Nung isipin mo, maaaring ito rin yung huling araw mo. So stop what? Lakas. Stop sinning. But what? Obey God. Sundin mo na siya sa lahat ng ibig niyang ipagawa sa iyo. Stop sinning. Alright? Madalas, nakikita ko sa Facebook yung mga nakikita niyo ba yung nakalagay ay what would you do and where will you go if you knew that you are going to die tomorrow? Kaya ba yan? Minsan nakalagay siya, ano daw ang dapat mong gawin at saan ka daw dapat pumunta pagka alam mong bukas ito na yung huling taon mo. Nakalagay na yun nakalagay. Tapos mag-suggest sila na mag-travel ka dito, mag-travel ka doon. Siyempre, ito ang mga damo kainin pag alam mo malapit ka na. Lahat mali. Walang ganang turo ang Bible sa atin. Paliwanag ba? Paliwanag ang turo ng Bible, if today is your last day, stop what? Sinning. Ano yung pangalawa? Serve God? Serve God? Faithfully. Ano yung number one? Surrender. Surrender. Okay? At kung hindi ka pa saved, ngayong araw na ngayong umaga, tanggapin mo na siya bilang iyong tagapagligtas. Isang-isang pa rin. The Bible says, you not know, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. It is a fact na maaaring mamamatay tayo ngayon. Amen? Amen? Sana nga, maaga dumating ang Lord. That's much better. Anyway, dumating man siya or namatay tayo, langit din ang natin pupuntahan. Amen? Hindi nun natin alam kung kailan. Kaya nga, kung magtatagal pa ang Lord, okay. Isang araw mo na ngayon, baka i-announce, Pastor Ronnie Flores, lumipat na naman ng bahay. But for the first time, hindi kasama si Ate Pin. Maaaring susunod na lang siya, pero hindi pa alam kung kailan. Tama na siya? Tama ba? Tama ba? Ino pagkakataon na solo ko aalis. Okay? Diba? Minsan, nagbili na ako. Kung mawala ako, mauna ako, huwag niyong pabayaan si Ate P. Supportahan pa rin. Tsaka yung bahay ko, bayaran niyo. Tapusin niyo yun. Amen? Takas. Tapusin niyo yun. Salamat, tapos din ang isakya. Bahay pa rin. And then, pag nawala ako, kailangan, of course, alam natin naman, na share that faithfully and then stop sinning. Siyempre, mahirap din. Tsaka pa kayo mag-isino pa pala. Suboy muna. Suboy. Amen? Suboy. Wala nang butuhan. Ngayon na. Okay. Bahala siya kung sino ang assistant niya. Okay. Si Matthew. Amen? Amen? Mahirap kasi yung mga churches na biglang yung pastor na wala. Hindi na kapag-sabi kung sino pa pala. Hindi na pwede bumalik. Baka magtakbuhan. Kaya, babangon pa, tsaka, si brother na papalit sa akin, magtakbuhan kayo. Kaya alam niyo na, si Boy ang papalit mo na, si Boy ang papalit sa akin. At bahala sa assistant niya. Okay,
Agad si Marvin nasa Angeles na. Okay. Tapos sa Lumba naman, si Jason. Alright? Si Sister si Brother King. Amen? Ang mahalaga, continue ang gawa ng hindi magkakagulo. Amen, Jason? If today is your last day, surrender. Amen? Surrender. Submit. Magsuko ka na. Amen? Huwag ka lang mabuhay para sa sarili mo na. Alam mo, naritas ka para mamuhay ka para kay Kristo namatay at mamuhay na para sa iyo. And then serve God. Nakaserve God faithfully. Serve God faithfully. And faithfulness is a decision. Ngayon, magpasya ka na ngayon. Then stop sinning but what? Obey God. Matuto ka sumunod. Magpasama siya. Okay? Alright. Huwag mo lang sayangin yung mga natitirang panahon sa iyong buhay. Don't waste your time sa mga bagay na hindi pang walang hanggan. Kaya if today is your last day, so number one, let us go where the Lord would have us to go. Amen? Amen? Pagtungo tayo sa lugar na nais ng Diyos, doon tayo nagtutungo. And do what God wants you to do. Gawin mo na kung ano ang ibig ng Diyos na ipagawa sa iyo. Amen, Christian? Amen? Surrender to the Lord completely. And serve God daily. Amen? And then be faithful and then stay faithful. Huwag mo lang sayangin yung mga panahon na lalagay sa iyo sa mga walang kabuluhang bagay. Ay marituloy. Habang lahat ay nakatayo at nakapikit. Kaibigan, yes, it is a fact that we